Okay, sambayan ng seafarers. Ngayon, itong araw na to, ayoko sanang makisama dito sa issue ng yung pag-capsize ng MV Devon Bay. Kasi medyo nakakalungkot yun at ako nakikiluksa at nalulungkot sa nangyaring aksidente na yun. Causing ng 2 deaths doon sa seafarers at yung nawawala yung 4 na tao, including the captain himself. At ito isang tragedy na supposed not to happen. Siguro, as a captain of the ship, dapat hindi sana nangyayari ito kasi nakakalungkot talaga na malaman natin na ganun dumubog. Kasi mahirap dito mahirap magkomento sana. Ayoko sanang magkomento, but we have to address some issues dito sa nangyari na to kasi meron din siguro akong konting kaalaman o hindi man konti, maraming kaalaman kasi nga naging kapitan ako 4 na taon on a bulk carrier ship loading different kinds of cargo, like grains, tsaka itong mga minerals like nickel ore. Nakakarga ako one time yan, pero of course natin to, medyo talakayin natin kung paano dapat na pag-iingat dito kasi mukhang nawala na after yung report ng mga paglubog at nawawalang seaman at yung na-rescue yung mga seafarers. Parang ngayon nawala na yata sa news at hindi man lang nagkaroon ng paliwanag. Even the port themselves or yung Coast Guard doon sa Zamboanga kung ano talaga ang naging issue nito prior nung loading ng cargo na to. Kasi meron kasing isang guidelines o standard na sinusunod yung IMBSC o yung tinatawag na International Maritime Solid Bulk Code na sinusunod o cargo code yun. Na sinusunod ng it's a regulation, mandatory regulation kasi ito na dapat susundin prior o babasahin at pag-aaralan prior sa pag-load ng mga different cargos. Kasi itong mga cargo na to, especially ang nickel ore, yan ang number 1 deadly cargo yan kumbaga killer cargo yan pag hindi mo na i-treat well, killer cargo yan. O kaya maraming lumubog na mga barko dahil dyan sa yung liquefaction na tinatawag nagiging liquid yung cargo because meron siyang water content most of the time. Kasi nga yung mga cargo na yan hindi naman nakalagay yan sa warehouse nasa labas yan, stockpile yan So umulat umaraw nandun yan. May mga lugar sa ibang like sa South Africa na hindi naman masyadong umuulan at medyo safe yung kanilang mga product. At saka doon, very strict talaga ang regulation. Pero dito hindi natin nalaman kung ano talaga ang nangyari. Kasi before loading that, syempre makakatanggap kami ng instructions from the owners kung ano ang aming cargo na dadalhin. At ganon din sa charterers, and both of these parties is always advising the captain na basahin nga yung IMSBC o yung guidelines sa mga cargos, especially dito sa nickel at saka yung may mga toxic content na cargo. Lalo na yung mga may tinatawag na DSRI yata yun na cargo na talagang kailangan yun kasi may mga toxic yun pagka pumasok ka rin sa bodega without taking yung gas content ng bodega mo, deadly din yun. Pero mas deadly talaga itong nickel ore. Hindi natin alam kung ano talaga nangyari kasi as far as I know, during the time sa na yun, nung mga time na kinarga to ng January, di ba nagkakaroon ng maulan na panahon doon sa south na yun, maulan. Oo, kahit pa sabihin mong tinakpa mo ng lona, yung mountains of stockpile ng nickel ore, malalagyan mo ba ng ng canvas? Hindi mo siya pwedeng takpan kasi talagang exposed siya sa weather, exposed siya. Kaya nga dapat magiging maingat sa paglo-loading nito. Ano ba yung mga dapat kasi prior to that, kailangan yung kapitan humingi sana nung 3 days 3 days. So kahit na sabihin na 3 days na lang na laboratory test nung water content ng nung nickel ore na yon doon sa shipper. Kasi tinetest siya ng merong tinatawag kasi na yung transportable
moisture limit ng cargo na yon. Ano ba talaga yon? So, tinitest yun bago isakay. Bago ikarga sa barko. At ang kapitan o mga crew, pwede ka rin namang magano doon self-test. Kasi may tinatawag din tayong can test. O yung kumbaga, kumuha ka ng isang cylinder na pwedeng magkarga ng half to 1 liter na nickel ore. Tapos tataktak mo siya ng maraming beses. Tapos pag nakita mong may lumabas na moisture or para siyang nag-slurry, then the captain can refuse to load the cargo and can refuse to sail. Kasi tsaka ang pagkakaalam ko o according to sa nabasa ko, yung puerto by barge nilo-load. Yun ang isa pang masakit nito, yung by barge na paglo-loading noon. Siyempre, pag barge, ano ba yun? Secured ba yung holds niya? Kasi pag umulan at may mga water ingress, papasukin din yung cargo at mababasa. Kahit naman sa bulk carriers, pagka ganun, pagka hindi ka maingat, pag nagkaroon ng shipping seas o yung rough sea o umulan, talagang may water ingress, nababasa yung kargamento. Nagiging deadly din, lalo na pagka bulk yung mga soybeans. Na pinractice kaya ito? Well, siguro, kasi kung nakikita ko kasing naging problema dito yung liquefaction nung cargo na yun Kasi very sudden yung paglubog niya. Sipin mo, kakaalis niya pa lang 141 miles off lang siya ng Pangasinan So, northwest ng Pangasinan. So, ibig sabihin, talagang bagong-bago pa lang yung Kasi ang nagiging reason kung bakit nagiging slurry o parang nagiging putik yung kargamento mo o umiibabaw yung tubig. Kasi pagka nagbabibrate yung barko o nagpa-pounding yung barko o basta kahit nga simple vibration ng engines na nararamdaman sa barko, nakaka-create yun ng na magkaroon ng slurry form ang cargo na especially ditong nickel. Kaya nga ako nung nagkarga ko, at least it's a long voyage, talagang every 2 hours pinapump out ko yung yung bilges. Nakikita mo ang daming tubig talaga niyan. Araw-araw yan, every 2 hours ipapump out mo hanggang makarating ka sa puerto to be safe na ang na yan. At saka nire-record mo yan dapat para at least alam mo kung ano talagang stage ng cargo na to. Kaya pero may karapatan ng kapitan na tanggihan ikarga to. May isa pang very simple lang lalo na yung mga crew sa onboard para sa inyong safety. Very simple din Pagka nakita mo parang medyo basa to, kumuha ka lang ng parte sa kamay mo, squeeze mong ganun. Pagka namuo siya, sigurado basa yun, basang-basa yun. Lumagpas na siya doon sa TML. Kanya i-advise mo yung kapitan or yung duty officer can do the same na pagte-test mo yung cargo na to. Kasi yan talagang very deadly yan. And kung kakarga kasi talaga yan, dapat magbasa ka talaga nung mga guidelines para hindi nangyayari ito. Anyway, sambayan ng seafarers, nakakalungkot na biglang nawala sa news itong paglubong. Hindi natin alam kung ano talaga ang naging reason ng capsizing ng barko. At sana makita si kapitan para he himself can tell what happened, or even sana chief mate din magsalita kung ano na. So to give some lesson learned dito sa nangyaring insidente na to, at hindi na sana ito maulit kasi talaga namang nakakalungkot bilang kapitan din ng barko before. Nakakalungkot itong nangyari na to na supposedly if due diligence has been practiced ng both ng shipper, ng Philippine Coast Guard at saka ng captain of the ship, siguro na-avoid to. Pero I'm not blaming the captain of the ship. We are both captains and I can feel na baka nagkaroon ka ng commercial pressure dyan Anyway, nakikiluksa ako at nakikiramay ako sa mga naiwanan ng dalawang seafarers at sa mga nawawala pang mga seafarers, including the captain of the ship.